Minsan ka na bang nagpalaya? Masakit, di ba? Yung kahit alam mong masasaktan ka, mas pinili mo ang maging matapang. Ganun kasi talaga. Minsan sa mga buhay natin, dapat maging matapang ka at matuto kang mas isipin ang makakabuti para sa'yo. At minsan, hindi lang puso ang dapat pinakikinggan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Halos buong gabi akong nag-iisip. Sa totoo lang, wala pa talaga akong tulog. Di naman ako dinalaw ng antok, kaya ayun. Hinintay ko na lang talaga na magbukang liwayway. At nang makita kong parang nagliliwanag na, bumangon na ako. Nagpainit na ako kaagad ng tubig kasi magkakape si Papa pagkagising niya. Ako kasi ang madalas na gumagawa ng mga ganitong bagay. At sa paglabas ko sa silid ko, nakita ko si Noah. Andun siya sa sala. Tulog na tulog. Ang lakas maghilik. Buti na lang at di siya sa silid ko natulog. Kasi siguradong masasakit ang ulo ko sa hilik niya. At nang magising si Papa, nagkape na siya kaagad tapos diretso na ligo na tayon. Kailangan na daw niyang pumasok sa trabaho. Kapag daw may naramdaman akong kakaiba, sabihin ko lang daw kay Noah. Or tawagan ko daw kaagad si Papa. Kaya ayun, sa pag-alis ni Papa, naiwan akong kasama dito sa bahay si Noah na napakahimbing pa ng tulog. Pinagmamasdan ko nga lang siya habang natutulog. Para kasing nagkita na talaga kami. Di ko lang maalala kung saan kasi kapag iniisip ko yun, sobrang nasakit ang ulo ko. Kaya ito, di ko na lang talaga iniisip masyado. Kasi kahit anong gawing isip ko wala akong maalala. Basta, parang nakita ko na siya noon. Mukha naman siyang mabait. Malakas lang talaga maghilik at saka si Noah. Ang dami niyang dalang mga gamit. Parang di na ata siya uuwi sa kanila. Baka naman jowa niya si Papa. Huwag naman sana. Kasi hindi ko papayag. Pero di naman siguro mangyayari yun. Kaya naman, habang wala akong ginagawa, nag-CR na muna talaga ako. Kaya lang habang nakaupo ako sa trono, bumukas bigla yung pinto. Nagulat talaga ako. Ayun ako si Noah. Nakita ako. Nakakahiya eh. Magpapabili na talaga ako ng bagong lock ng pinto ng banyo. Matagal na kasing sira yun. Nakakahiya tuloy kay Noah. At saka alam nyo, nalulungkot talaga ako. Kasi naman yung paborito kong salamin, naibenta din pala para sa pandagdag sa pambayad sa ospital. Pero, sino kaya ang bumili nun? Sana makilala ko. Baka sakaling maibalik sa akin. O kahit may kapalit, ibibigay ko. Ang mahalaga, maibalik sa akin ang salamin na paborito ko. Rafael, ang sarap mong magtimpla ng kape. Noah, kape lang hayan ha. Huwag mo akong bulahin. Alo, di naman kita binubolo, Rafael.
Masarap talaga. Promise. Noah, yung sinabi ng nurse, anong nalalaman mo dun? Alin, Rafael? Wala naman akong alam sa sinabi ng nurse na yun. Noah naman eh. May alam ka talaga. Ayaw mo lang sabihin. Pero sige, kung ayaw, wag pilitin. Oh, mga bata, mukhang nagkakasundo kayo ah. Ito nga pala mga ipinabili ng papa mo, Rafael. Mga gulay at prutas. At yung mga karne, pakilagay na lang kaagad sa ref. Aling Mercy, salamat po. Naku, Rafael, ako ay lubos na natutuwa at magaling ka na. Alam mo ba, itong si Noah, nakarating dito nung nasa ospital ka pa. Hinahanap ka niya. O siya, maiwan ko na kayo. Basta yung mga karne, ilagay ka agad sa ref. At ayun, umalis na si Aling Mercy na nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isipan ko. Bakit nagpunta dito si Noah? Bakit niya ako hinahanap? Noah, umamin ka nga. Bakit ka nagpunta dito nung nasa ospital ako? At bakit mo ako hinahanap? Ano kasi Rafael, nakita ko sa FB yung nangyari sa'yo. Kaya ayun, napunta ako dito para kamustahin ka. Noah naman eh. Bakit nga kasi? Ay naku, napakadami mong pasikot-sikot. Diretsain mo na ako. Rafael, teka lang. Kalma ka lang. Masyado ka namang nagmamadali. Ganito kasi yun. Naawa lang talaga ako sa'yo dahil sa nangyari. At gusto kong malaman kung okay ka na. Kaya yun. Okay ka na ngayon. Noah, alam mo, di kita maintindihan. Alam kong may di ka sinasabi sa akin. Bakit ba ayaw mo sabihin? Rafael, gusto mo ba talagang malaman? Oo, gusto ko. Pagkatapos kong magsalita, walang pagdadalawang isip na may biglang ginawa si Noah. Nalabis kong ikinagulat. Hinawakan niya ang mukha ko. Sabay halik sa labi ko. Nagulat talaga ako, promise. Kaya ito, naitulak ko siya papalayo. Noah, bakit mo ginawa yun? Wala lang. Ang kulit mo eh. At kapag kinulit mo pa ako, gagawin ko ulit yun sa'yo. Mukhang nagustuhan mo naman. Sasabihin ko kay Papa na pauwing ka na. At hindi mo na magagawa ulit sa akin yun. Subukan mo magsumbong, Rafael. Kasi sasabihin ko din sa Papa mo na ikaw talaga ang pumilit sa akin na gawin yun. Sasabihin ko na inakit mo ako. Noah, ang sinungaling mo. Bala ka nga dyan. Huwag ka nang lalapit sa akin ha. Sus, kunwari ka pa, Rafael. Nagustuhan mo lang eh. Isa pa. Dali, habang tayo lang ang tao dito. Di na ako nagsalita. At ito, pinakitaan ko na lang siya ng dirty finger. Alam niyo na yun. Kaya lang si Noah. Lumapit siya tapos hinihila ako sa kwarto. Noah, ano ba? Bitiwan mo ako. Ano bang binabalak mo? Rafael, makulit ka eh. Kaya yari ka sa akin. Wait ka ni Noah na kahit mas malaki ako sa kanya, parang ang lakas niya. Nahihila niya talaga ako papunta sa silid ko. Noah, ano bang gagawin mo sa akin? Baala ka, sisigaw ako.
Rafael, wala akong gagawin. Hindi mo magugustuhan.